Eto, may liderato at alam ang trabaho at obligasyon. Alam niyo kung bakit? Inamin na po ni Senator Tito Soto, Senate President, na anumang oras pag dumating sa kanila ang Article of Impeachment manggagaling sa Kongreso, kaagad-agad, forthwith, kanyang aaksyonan. Babaguhin at paninindigan ni Senate President Tito Soto ang trabaho ng Senado. Hindi niya tutularan o gagawin ang ginawa ni Chis Escudero. Tinulugan, hindi inaksyonan, iba ang paniniwala sa forthwith, kaagad-agad na siyang utos ng saligang batas sa Article of Impeachment. Ayon kay Tito Soto, trabaho niya ito, walang dahilan para hindi nila harapin. Kaya mag-aabang na lang sila dito sa kung anong impeachment o Article of Impeachment na darating sa Senado. Yan ang magandang balita at assurance na hindi na natin makikita yung katulad ng ginawa ni Escudero na ang daming katwiran, daming palusot, yung pala'y kaalyado ni Duterte, kaya hindi ginalaw ang Article of Impeachment noong nakaraang taon, kaya tuloy nakarating ng Korte Suprema ang issue. Ito po ay kasunod ng plano ng marginalized sector na mag-file ng panibagong impeachment laban kay Sara Duterte next month after February 6, pagdatapos na ang 1-year ban doon sa unang impeachment. So, iba ang magiging galaw sa Kongreso dahil dadaan niya sa masusing public hearing sa Justice Committee at kung kinakailangan matransfer sa Senado. At pag nakarating sa Senado, definitely magkakaroon po ng impeachment trial. Kaniya daw hong paghahandaan ito at hindi niya uupuan ayon kay Soto. Abangan kung ano ang susunod na mangyayari. Okay? Naku, ano kayang nangyari dito? Natakot ba sila? Napalalahanan ba? O gimmick lang ang ginawa ng mga DPWS engineer, yung BGC at Casino Boys na pinansagan ni Ping Lacson noong araw? Kasi lumabas yung balita noong nakaraang linggo na babaguhin daw nila ang kanilang sinumpaang salaysay. In other words, gustong bumaliktad. Dati ang daming sinasabi laban sa mga senador at kung sino-sinong involved sa graft in corruption sa public works. Yun ang kanilang unang sinumpaang salaysay. Pero, nang mabigyan siya ng sumailalim sa Witness Protection Program, bigla nilang pinalutang na babaliktad na daw at gagawa ng panibagong sinumpaang salaysay. Pero marami ang tumalakay katulad ng aking channel na yan pag ginawa niya, pwede siyang kasuhan at merong ruling ang Supreme Court. Ang kinikilala ay ang unang sinumpaang salaysay, hindi yung pagbabago. Kaya bigla rin po nagbago. Ngayon nawala na. Ang issue ngayon at pinalalabas nila, hindi na babaguhin. Paninindigan na daw ang unang sinabi. Ayos. Takot siguro. Pangalawa, nagsalita rin si Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee kung saan doon binasa ditong sina Alcantara, Hernandez at Mendoza, yung BGC Boys, na nag-akusa sila sa magitan ng sinumpaang salaysay. Ang sabi ni Ping Lacson, sa oras na binago at baguhin nitong mga engineer na ito ang kailang unang sinumpaang salaysay, kakasuhan daw ng Blue Ribbon Committee ng perjury o pagsisinungaling. Ayun. So siguro nakarating sa kampo ng mga engineer. Kaya ang sabi ngayon, hindi na daw itutuloy. Mananatili na sila kung ano ang una nilang sinumpaan. Ayan ang latest. So binalita natin yung mga balitang kanilang pinaputok na nagbago. Ngayon hindi na. So dapat lang. Kasi kung hindi at kanilang gagawin ng pagbabago, matatanggal sila sa Witness Protection Program. Delikado ang buhay nila. Bahala sila sa buhay nyo. Walang proteksyon. Ayan ang mangyayari sa kanila. At pwedeng kasuhan pa. Ayan. Sunod na ating pag-usapan. Eto na. Tax evasion. Tax evasion tuloy. Yung tax evasion
Kasama yan sa mga kaso na, na ipinail naman po ng BIR at ng Customs dun ho sa mga sangkot pa rin sa mga kadudadudang pagmamayari ng mga luxury car, kayamanan na kulang na ibinabayad sa buwis. Ang mga Diskaya may tax evasion case, Saldico mayroon ding tax evasion case na ipinail ang Customs at BIR matapos kumpiskahin yung 17 mga luxury car. Parabihan sila ng kotse, no? Yung kotse ng mga Diskaya at kotse ni Saldico, hindi nakakalayo. Puro ganun. Puro imported car. Mamahalin talaga. Pinakamababa, 10 million ang isa. Ha? Kaya daan-daang milyon ang halaga ng kanilang mga sasakyan pa lang. Grabe. Saan galing ang perang kinuha ang inyong ipinambili niyan? Kaya tama lang at ating suportahan ang pagpapail ng iba't ibang kaso. Graft in corruption, plunder, malversation of public fund, okay, bribery, tax evasion, lahat po yan magbigat na kaso. Kalabosot, pagkakakulong. Pagka tax evasion pa, subject pa yan for confiscation. Pag napatunayan yung kanilang mga property, walang binayarang buwis, kukumpiskahin yan. Hindi lang yung mga kotse, pati mga bahay. Mabigat po ang tax evasion case kapag yan ang napatunayan ng gobyerno. So yung whole of government approach laban sa mga kawatan, abusado sa pera at kapangyarihan na pansamantalang pinagkaloob sa kanila, pinapanagot ng seryoso ng ating gobyerno. Yan po ang nangyayari. So kung hindi man sila nahuhuli, pero patong-patong ang kaso, huwag kayong mag-alala, babagsak din sa kamay ng batas yan. Yung mga engineer, bagsak na. Mga Diskaya, bagsak na. Kulong na sila. At yung ibang kontrakto. Okay? Yung mga politiko na lang ang ating aabangan. Pero babagsak din po yan. Maniwala kayo. Hindi tatagal. Ngayon taong ito, ngayong 2026, maraming maisyuhan ng warrant of arrest at maraming makukulong na mga politikong posibleng ng abuso. 6 hanggang 7 senador, plus mga congressman. No one is above the law. Alam niya ng mga politiko, kaya nga sila nanginginig na eh. Kaya nga yung mga yan lahat ng gimmick ginagawa na eh. Mga nililipat na siguro ng kayamanan yan. Kasi nahabol na rin sila ng Anti-Money Laundering Council. Yung mga kayamanan ng mga politikong yan, na mga posibleng lahat ay nagpayaman sa kailang kapangyarihang pansamantala.